Ako si Maria at ito ang aking kwento. Gulat na gulat si Chocolate at si Nanay Alona sa biglaan niyang pagdating. "Hindi ka man lang tumawag dito?" ani Chocolate sa kanya. "Anyway, mabuti naman at narito ka na. Ang daming naghahanap sa'yo. Kamusta ang pagpunta mo sa Santo Niño, Laida?" tanong ni Nanay Alona. "Hay nako Laida, at least ngayon ay mapag-uusapan na natin yung binabala kong show." Maarting singit ni Chocolate. "Chocolate, saka mo na lang kausapin si Laida ng tungkol sa trabaho." Saway ni Nanay Alona sa bakla. "Pero mama," Chocolate, "bukas na lang, okay?" Ani Laida na magreklamo pang kaibigan. "Bahala ka," anito. "Magpapahanda na ako ng pagkain natin." Maarting sabi nito na iniwan sila sa sala. "Ano nangyari sa'yo?" tanong ni Nanay Alona nang sila na lamang dalawa. Napabuntong hininga siya. "Nasa akin ang titulo ng lupa namin, Nanay Alona." Pagbabalita niya, ngunit walang kasiyahan sa kanyang tinig. Hindi nakaligtas kay Nanay Alona ang kalungkutan sa boses niya. "May nangyari ba?" tanong nito. "Nagkaharap kami ni Doña Ana Violago at hindi magandang nangyari sa paghaharap namin." Ipinikit niya ng mariinang mga mata. "Malapit nang matupad ang mga plano ko." "Hindi pa ba tapos ang lahat? Gayong nakuha mo na pala ang dati niyong lupa," anang matanda. "Hindi ko pa nakikitang bumabagsak si Doña Ana. Pero alam kong malapit na. Malapit na malapit na." Ani na dumilat ngunit may luha sa mga mata. "Laida?" ani Nanay Alona na makitang luha sa mga mata niya. Napapagod lang ako sa biyahe." Pagkakaila niya na bahagyang tumawat pinunasan ng luhang dumaloy sa pisngi. "Nanay Alona, magpapahinga na muna ako. Wala akong ganang kumain." Tumayo siya at iniwan ng nagtatakang matanda. "Ross," daing ng puso niya ngunit ayaw niyang aminin sa sarili na nangungulila siya sa lalaki. Napatingin siya sa daliri kung saan naroroon ang singsing na bigay sa kanya ni Ross. Wala sa loob na nahalikan niya ito. "I love you." Tila naalala pa niya sinabi sa kanya ng binata. Hindi ba't ang mga salitang iyon ang hinihintay niya? Nahulog ng loob sa kanya ni Ross. Napaibig na niya to. Upang sa bandang huli saktan lang at ipamukha dito kay Doña Ana na kailanman hindi niya pwedeng mahalin ng lalaki. Dahil isa itong Violago na may malaking pagkakautang sa kanya. Matagal na panahon niyang pinangarap na magantihan si Doña Ana Violago at ang pamilya nito. Akalain ba niyang si Ross lamang ang magiging daan para matupad niya yun? Kinabukasan ay trabaho kagad ang hinarap ni Laida. Marami siyang dapat asikasuhin. Walang oras na dapat na masayang. "Maluloka ako!" sigaw ni Chocolate sa dami ng inuutos niya ditong gawin. Nagbalik ng slave driver. Maarting tumikwa sa mga daliri nito, nangiti siya. "Ikaw na nga nagsabing maraming dapat gawin sa fashion show na gagawin natin, hindi ba?" "Wala na akong masay." Anito nang lumabas at iniwan na siya sa opisina. Nag-sketch siya ng wedding gown nang mapatingin siya sa singsing na suot at tila doon at nakikita niya ang nakangiting mukha ni Ross. Inis na nila mukos niyang papel at binalibag ang lapis sa gawing pinto. "Ay!" ani Chocolate na tiyempong nagbalik. "Mama, ano kasalanan ko sa'yo?" Nakatingin to sa lapis na binalibag niya. Napahawak siya sa noo at napasandal na tila nahahapo. "Laida, are you okay?" tanong ni Chocolate. "Yes." Sumubsob siya sa lamesa at isang hikbi ang kumuwala mula sa kanyang labi. Takang-taka naman si Chocolate na kaagad na napalapit sa kaibigan. "What's wrong?" tanong nito ngunit iling lang ang sinagot niya. "Iwanan mo na muna ako, please." Ani at walang nagawa si Chocolate kung hindi ang sundin ang sinasabi niya. Ilang araw na siyang nakabalik ngunit ilang araw na ring mainit palagi ang ulo niya. Nagtataka man si Chocolate at si Nanay Alona ay nanatiling tahimik ang mga ito. "Darling, regarding sa show natin sa Shangri-La," ani Chocolate na natigilan nang mapatingin kay Laida na nakasilip sa one-way mirror sa opisina niya. "Chocolate, nandyan si Ross Violago," nilingon niyang bakla. "Kapag hinanap ako, sabihin mong wala." Napataas ang kilay ni Chocolate. "Sige na," utos niya. "Uuwi na ako sa bahay, sa likod na lang ako dadaan." Mabilis niyang kinuha ang shoulder bag. Nagtataka man ay walang nagawang bakla kung hindi sumunod sa inuutos ni Laida. Hindi maintindihan ni Laida kung bakit kailangan niyang pagtaguan si Ross. Ngunit nang makita niya ito kanina, ay nakadama siya ng takot kahit na gusto niya itong makaharap. Ilang beses siyang hinahanap ni Ross mula nang una itong magpunta. Ngunit palagi niyang pinagtataguan o kaya iniiwasan ng lalaki. Hindi siya handang harapin ito. Wari pagkagulo-gulo ng kanyang isip. Kahit sa telepono pinagtataguan niya to. Sa totoo lang ha,
Nagtataka na ako sa'yo kung bakit panay ang hanap sa'yo ni Ross Villago. Ani Chocolate na magkaharap sila sa pagkain. Wala lang sigurong magawa, pagkakaila niya. At iniba na ang usapan, nagkibit-balikat na lang si Chocolate. Alam niyang hindi ito naniniwala sa sinasabi niya. Nagulat siya nang makita kung sinong bisitang naghihintay sa kanya sa bahay. Kaagad siyang pinalamigan ng katawan ng mapatingin ito sa kanya. Ilang araw na niya itong iniiwasan na makaharap o makausap man lang. Gusto muna niyang makapag-isip ng tama, ngunit sa tingin niya sa pagkakataong iyon ay kailangan na niyang harapin ng lalaki. Ross, ano nangyayari sa'yo, Lyda? Bungad nito na may galit sa tinig. You didn't even bother to call me at halos araw-araw katang pinupuntahan sa shop mo pero lagi kang wala. Pinagtataguan mo ba ako? Hindi niya alam kung anong sasagot. Lumapit sa kanya si Ross at tinawakan siya sa mga balikat. May problema ba? Bakit mo ko iniiwasan? Tanong nitong muli. Marahan siyang tumawa upang mabawasan ang kaba. Ross, hindi kita pinagtataguan. Bakit ko naman gagawin yun? Busy lang ako and besides, gusto ko na may sagot na ako sa'yo sa pagkikita natin muli. Pagsisinungaling niya. Sweetheart, bumaba ng boses ni Ross. I'm sorry, namimiss na kasi kita. Niyakap siya nito. Gumanti siya rito ng yakap. Sa ilang araw na pagtataguan niya ito'y hindi maikakailang, ganun na lamang ang pangungulilan niya sa lalaki. I'm sorry too. Aniya na maghiwalay ang mga katawan nila na sabik sa isa't isa. Hindi ka tumawag sa bahay. Nag-aalala ko kaya pinilit kong tapusin ang lahat ng dapat gawin sa rancho. And at last, here I am, holding you again. Nakangiting sabi nito tinalikan siya sa pisngi. Nang lumbas si Nanay Alona ay pinakilala niya si Ross sa matanda. Nabakas ang pagkabigla sa mukha ng matanda nang malaman kung sino ang lalaki. Mabilis na napatingin ito kay Lyda. Ngunit iniiwas niyang mga mata. So excited na ako sa magiging kasagutan mo sa iniluluhog ko. Ani Ross, na nakayakap sa bewang niya ang isang braso. Payag na ako. Payag na ano? Nanunukso ang tinig nito. Payag na akong pakasal sa'yo. Ulit niya na pabirong pinindot ang ilong ng binata. Talaga? Sa labis na tuway nayakap siya nito ng buong higpit. Bago umalis si Ross ay napag-usapan nila na i-announce ang pagpapakasal muli sa mismong show na ipoproduce niya. Muli siyang nagsali ng alak sa kupita at hindi niya mapigil ang pagtulo ng luha. Malapit na magkaroon ng katuparan ng mga balak niya. Ngunit bakit hindi siya makadama ng kasiyahan? Ayoko sanang makialam, anak. Ani Nanay Alona. Mula nang dumating ka buhat sa Santo Niño, palagi kang malungkot at hindi ko na kailangang magtanong kaninang ipakilala mo sa akin ng binatang yun. Malinaw na ang kasagutan. Nanay, Lyda, hindi ka man magsalitay alam kong mahalaga sa'yo si Ross. Pero isa siyang Villago at ayokong isipin na siyang gagamitin mo para sa paghihiganti mo sa mama niya. Tumabi sa upaan niyang matanda. Hindi ko alam ang magkakaganitong lahat. Hindi ko binalak na maramdaman ko to sa kanya. Pero, Lyda, kalimutan mo na kasi ang lahat, payo ng matanda. Hindi, Nanay Alona. Matatag niyang sagot at pinunasan ng luha. Matagal ko tong hinintay ang makaganti kay Doña Ana Villago. At alam ko masasaktan siya kung kay Ross ka gaganti. Kung sasaktan mo siya. Pero hindi ka ba nasasaktan? Tanong nito. Makakalimutan ko rin ang nararamdaman kong ito. Alam niyang nagsisinungaling siya sa sarili mismo. Hindi na niya maitatanggi ang totoong nadarama. Mahal na niya si Ross. Hindi niya alam kung kailan at paano nagsimula. Naging abala sila ni Chocolate na sumunod na mga araw dahil sa nalalapit na fashion show. Muli pinakikita ni Lyda ang galing sa paglikha ng disenyo ng damit. Si Ross ay sa telepono lang niya madalas makausap. Ipinaliwanag niya rito kung gaano siya kaabala at hindi na muna ito mahaharap. Nakakaunawa naman ang lalaki. Bukas na ang fashion show na gaganapin sa Shangri-La. Alam niyang magiging successful yung event. Hindi pa man excited na si Chocolate. Ganon din dapat ang madama niya, ngunit para sa kanya para yun na ang araw ng paglilitis. Matagal niyang pinag-isipan ang lahat at nabuo ang isang desisyon. Nang gabing iyon ay nagpasundo siya kay Ross sa shop. Nagulat si Chocolate na sabihin niya sa kaibigan na umuwi na't dalhin ang kotse niya. Bakit? Tanong nito. May lakad ako, aniya na nakatingin sa papalapit na nobyo. Good evening, sweetheart. Bati ni Ross na kinataas ng kilay ni Chocolate. Lalo nang halikan siya nito sa labi at akbayan. Sandali! Bakit ba nililingkis mong best friend ko? Mataray na tanong ng bakla. Sige na, Chocolate. Natatawa niyang pagtataboy rito. Saka na lang tayo mag-usap. Talaga? Anito bago sumakay sa kotse. Saan tayo? Tanong ni Ross nang maiwanan na silang dalawa. Sa kondo mo na lang tayo, aniya.
Okay, you're the boss. Ani Ross na pinagbukas siya ng pinto ng kotse. Malaki ang condominium unit ni Ross na nasa Makati. Kompleto to sa kagamitan at hindi maikakailang lalaki ang nakatira dahil sa pagkaka-interior dito. Pag nagpakasal na tayo, pwede na tayo sa Santo Niño o kaya magpapagawa ko ng bahay para sa atin. Hindi siya kumibo. Inalis niyang kamay nitong nakaakbay sa kanya. Tinungo niyang gawing bintana kung saan tanaw ang naglalakihang mga building ng Makati. Darating ang mama bukas, isasama ko siya sa show mo. Ani Ross na sumunod sa kanya sa may bintana. And then, sasabihin na natin sa kanya na magpapakasal na tayo. Humarap siya kay Ross. Gusto ko maging memorable ang araw na to, Ross. I love you, Lyda. Anito't kinabig siya upang halikan sa mga labi. At muli, buong puso siyang nagpaubaya. Hindi niya alam kung anong mangyayari pagkatapos ng bukas. Hindi siya nakakasiguro kung patuloy pa rin siyang mamahalin ni Ross pagkatapos ng lahat. Bukas ang katuparan ng kanyang paghihiganti. Ngunit kakalimutan muna niyang lahat. Gusto niyang makapiling si Ross sa gabing iyon. Gusto niyang madamang mga halik at yakap nito. Gusto niyang madamang pagmamahal nito. At ganun din siya. Buong puso niyang ibibigay ang pagmamahal niya para kay Ross. Sa mga sandaling iyon ay kakalimutan niyang lahat. Siya at si Ross lamang. Silang dalawa lamang. Halos mag-uumaga na nang ihatid siya sa bahay ni Ross. Ayaw na sana nitong iuwi pa siya. Kaya lamang ay kailangan niyang magpahinga para sa show na gaganapin sa araw na yon. Ross, pigil niya rito bago sumakay sa kotse. Whatever happens, I want you to know that you've made me happy at ikaw lang ang tanging nagpadama sa akin ng ganito. At niyakap ang lalaki. I love you, Ross. Aniya, ngunit hindi niya magawang isatinig yon. Hey, magkikita pa tayo mamaya, sweetheart. Masayang sabi ni Ross sa kanya. Take care. Aniya nang sumakay na ito muli sa kotse. My gosh! Look at yourself, Lyda! Ani Chocolate nang magising siya. Namamag ang kanyang mga mata dahil sa pag-iyak. Kagabi kasama mo si Ross Villago sa date at talaga namang maloka-loka ako, ha? Now, namamagang mga mata mo. Huwag mo na muna akong kulitin, Chocolate. Natitense ako. Ani at uminom ng kape. Excited na ako for tonight, darling. Ani to. At mas magandang mga designs mo ngayon. Excited din ako, anang isip niya. Maraming dumalo sa fashion show. Halos lahat ay galing sa matataas na lipunan. Ang lahat ay excited na makita mga bagong creations ni Lyda Enriquez. Si Chocolate ang humarap sa mga bisita. Si Lyda ay nasa dressing room lang at tila lumulutang ang isip. Nakaalalay sa kanya si Nanay Alona. Lyda, masayang pumasok si Chocolate. Magsisimula na. Nandyan na rin si Ross sa labas. Pagbabalita nito, biglang pagkabog ng kanyang dibdib. Katulad ng mga nakaraan nilang show ay naging successful ito at halos lahat ay binati siya para sa tagumpay nun at sa nagagandahang mga designs niya. Nakangiting sinalubong siya ni Ross na matapos ang show. Wala itong pakialam kahit na maraming nakatingin at tinalikan siya sa mga labi. Nagkislapan ng mga kamera sa paligid. Congratulations, sweetheart. Bati ni Ross sa kanyang iniya siya sa table nito kung saan naroon ang mama nito. Walang kangiti-ngiti si Doña Ana. Nang magsalubong ang tingin nila, inalalayan siya ni Ross na makaupo. Kaharap niya ang mama ng nobyo at ang ilang malalapit na kaibigan nito. Congratulations, Miss Enriquez. Bati ng lalaking katabi ni Ross na ayon dito'y matalik nitong kaibigan na galing sa Amerika. Ngumiti lang siya bilang kasagutan. Mama, gusto kong malaman niyo na plano naming magpakasal ni Lyda. Pagbabalita ni Ross sa ina, nakita niyang pagtutol sa mukha ni Doña Ana Villago. Rosauro! Ross, what are you talking about? Pinilit niyang palakasin ng loob, ngunit daman niyang palalamig ng buong katawan. Tingnan mo, nagulat tuloy ang mama mo. Sumulyap siya sa matanda. Mama, magpapakasal na kami ni Lyda. Ulit ni Ross na hindi pinansin ang sinabi niya. Bigla siyang tumayo sa pagkakaupo. Ross, I'm sorry. Ano yan ay kinagulat nito. Nagbago ng isip ko. Ayoko na magpakasal sa'yo. Lyda, gulat si Ross na pasunod ng tayo. Ang mga kasama ng binata at mga nasa katabing mesa ay nagulat din. I said, pinilit niyang palakasin ng loob. Nasa mukha ni Doña Ana ang galit. Hindi na ako magpapakasal sa'yo. I realized that I don't love you. Halos mabingi siya sa lakas ng kabog ng kanyang dibdib. Is this some kind of a joke, Lyda? Maigting ang boses na tanong ni Ross. Pinilit niyang ngumiti tumingin kay Doña Ana. Ang lahat ng ito'y pagkukunwari lang, Ross. Hindi kita mahal dahil imposibleng mahalin kong anak ng babaeng kinasusuklaman ko sa buong buhay ko. Matigas niyang pahayag. Hayop ka! Malakas na sabi ni Doña Ana at halos sa kanila nakatingin ng mga naroroon. Pareho lang tayo.
ganting sagot niya. Laida, ani Ross na ang mga titig ay punong-puno na hindi maipaliwanag na damdamin. Gustong makaramdam ng takot ni Laida. I'm sorry Ross, kung kailangan madami ka dito, salamat na lang sa lahat. Hinubad niya ang suot na singsing at nilagay yon sa kamay ni Ross. Kapwa-tawad na lang tayo, Doña Ana, at tumalikod na siya. Goodbye Ross, bulong niya sa isip ng palayo na sa lamesa ng mga ito. Pigil ang kanyang mga luha hanggang sa makapasok siya sa dressing room. Niyakap siya ni Nanay Alona. Umiyak ito, nasaksihan itong lahat. Bakit kailangan gawin mo yun, Laida? Mahal ka ni Ross, bakit kailangan saktan mo siya nang dahil sa ginawa ng mama niya? Hindi maampat ang mga luha ni Laida. Mahal na mahal niya si Ross at gusto niyang pagsisihan ang nagawa. Ngunit huli na, alam niyang galit na sa kanyang lalaki. Kasalanan niya. Rosauro! Sigaw ni Doña Ana sa anak na tumalilis sa lugar na yon. Halos lahat ng naruroon ay naguguluhan sa nangyari. Si Chocolate na nabigla rin bagaman kaagad na nakabawi at muli inistimang mga kakilala. Ross! Patuloy na tawag ni Doña Ana sa anak, ngunit tuloy-tuloy ito na tila walang naririnig na sumakay sa kotse. Ang mga kaibigan ni Ross na nakarinig sa nangyari ay napailing na lang at lumisan na rin sa lugar na yon. Hindi kita mahal. Tila naririnig pa ni Ross ang mga salitang yun ni Laida. Sa lahat ng babaeng nagdaan sa buhay niya, ito lamang ang pinag-ukulan niya ng lahat. Ito lamang ang minahal niya ng labis. At dahil sa pagmamahal niya rito ay naniwala siya sa commitment, sa kasal. Sa kabila ng kaalamang galit ang kanyang ina dito ay wala siyang pakialam. Handa niyang ibigay ang lahat kay Laida. Ngunit bakit sobrang sakit ang sinukli nito sa tapat niyang pagmamahal? Sa kauna-unahang pagkakataon ay tumulong luha ni Ross para sa isang babae. Sa babaeng minahal niya ng labis at ngayon ay kinasusuklaman. Ang lahat ng ito'y pagkukunwari lang, Ross. I don't love you. Tila naririnig niyang boses ni Laida. Tumatawa habang nakikita ang paghihirap ng kanyang loob. Laida, bulong ng puso niya at huli na nang nakita niyang sasakyang kasalubong. Ross! Napabalikwas si Laida, kitang-kita niya si Ross, kinakain ng apoy. Tuloy siya sa pagsigaw, nagising si Nanay Alona at kagad na lumipat sa silid niya. Laida, bakit? Tanong nito, kasunod dito si Chocolate. Takot na yumakap siya sa matanda. Nanay Alona, si Ross! Nanginginig ang boses niya sa takot. Panaginip lang yon, sige na, matulog ka na ulit. Anang matanda na napatingin kay Chocolate na umiiling. Kinabukasan ay laman ng halos lahat ng dyaryo aksidenteng sinapit ni Ross Violago. Si Doña Ana Violago ay walang patid ang pagluha habang naghihintay sa resulta ng operasyon ng anak. Marami siyang naging pagkakasala at handa niyang harapin kung ano man ang ibibigay na kaparusahan ng tadhana. Ngunit huwag sanang idadamay ang anak niya. Samantala, halos paliparin ni Laida ang sasakyan sa bilis ng pagpapatakbo niya patungo sa ospital na pinagdalhan kay Ross. Kung may mangyayari dito, walang dapat sisihin ko hindi siya. Pagdating niya sa ospital ay nasa operating room pa rin si Ross. Nasa labas ng OR si Doña Ana. Napatingin sa kanyang matanda, ngunit ang inaasahan niyang galit na makikita rito ay wala. Larawan ito na isang taong talunan. Ang dating mabagsik na mukay, nahapis at naghihirap ng labis ang kalooban. Nanginginig ang buo niyang katawan nang lumapit siya sa matanda. Mabuti at dumating ka, anito. Kamusta ho si Ross? Tanong niya na hindi mapigil ang mga luha. Delikado raw ang lagay ng anak ko. Muling tumulong mga luha nito. Hindi kumibo si Laida. Tila nangihinang napaupo siya. Laida, alam kong hindi ito ang tamang pagkakataon. Ngunit gusto kong ihingi sa iyo ng tawad ang naging pagkakasala ko sa pamilya mo. Ani Doña Ana. Naging mapagmataas ako. Pagpapatuloy nito. Pero kung may pagkakasala man ako, huwag ang anak ko magbabayad. Ako na lang. Handa akong pagbayaran ng lahat. Napapikit ng mariin si Laida. Hindi niya alam kung anong dapat maramdaman sa mga sandaling iyon. Laida, patawarin mo ko. Alam kong sukdulan ang galit mo sa akin. Pero mahal ka ng anak ko. Humahagulhol ito. Mahal ka ni Ross. Hindi ba't yun ang pagkakataong hinihintay niya? Ang mapabagsak si Doña Ana Violago sa kataasan nito. Ako ang may kasalanan na lahat? Umiyak na sabi. Mahal na mahal ko si Ross. Pero pilit ko yung binabaliwala dahil sa galit na darama ko. Huwag na tayong magsisiyan pa. Ani Doña Anang hinawakan siya sa balikat. Pareho nating mahal si Ross at alang-alang sa kanya kalimutan na natin ang lahat. Handa siyang gawin ang lahat maligtas lamang ang lalaking minamahal. Ang galit sa kanyang puso hindi na niya madama sapagkat ginamot na ito ng pagmamahal ni Ross. Ipagdasal natin siya, anang mama ni Ross. Napatayo si Laida tila may sariling isip ang mga paa na tinungo ang chapel na malapit sa OR. Taimtim siya na nanalangin na may humawak sa balikat niya. Si Doña Ana, ngumiti ito sa kanya.
Ang sabi ng doktor, ligtas na raw si Ross. Nasa tinig itong kasiyahan. Nasaan na ho siya? Tanong niya. Mamaya pa raw dadalhin sa kwarto. Nasa recovery room pa for observation. Hindi siya umalis sa tabi ni Ross hanggat hindi niya nasiguradong maayos na to. Nang magkamali ito'y siya nang namulatan nito, ngunit galit at labis na pagdaramdam ang nasa mata nito para sa kanya. Ross, iniiwas nitong mga mata. I'm sorry. Ngunit pinikit lang nitong muli ang mga mata, pinakita sa kanyang ayaw nito makinig sa anumang sasabihin niya. Wala siyang nagawa kung hindi ang umalis sa lugar na yon. Hindi na muna siya nagpakita kay Ross. Ngunit palihim niya itong binibisita. Nagpapasalamat siya at tuloy-tuloy ang paggaling nito. Si Doña Ana ang nag-aasikaso sa anak. Pinapaalam nito kay Rina ang nangyari sa kapatid at kaagad naman itong umuwi ng Pilipinas. Umiiyak na nagyakap ang mag-ina. Matagal silang hindi nagkita. Masama ang loob ni Rina sa ina dahil sa ginawa nitong pakikialam sa kanyang buhay. Umiiyak si Doña Ana at sa unang pagkakataon ay humingi ng tawad sa anak. Kuya, yumakap din si Rina sa kapatid. Kahit noon ay magkasundo na sila, si Ross lamang ang nakakaintindi sa kanya. Kamusta ka na? Mabuti na ako, nangiti si Ross at pinunasan ng luha sa pisngi ng kapatid. Buhay pa naman ako, so wag ka nang umiyak. Biro nito napangiti sa kasiyahan si Rina. Tulala na naman ang kagandahan, ani Chocolate nang abutan si Lyda na nag-iisip sa opisina. Si Ross na naman? Pwede ba Chocolate? Aniya. Diyos, anito na namaywang. May naghahanap nga pala sa'yo sa labas. Sino? Biglang pagsaya ng mukha niya, umaasa siyang si Ross yun. Sorry lady, pero hindi si Ross dahil nasa ospital pa siya hanggang ngayon. Pero gwapo rin dahi, kinilig pa to. Napakunot ang noon niya. Kliyente ba? Ma, anito. Papapasukin ko na ba? Kung hindi importanteng kailangan, huwag na. Ani Lyda na binalik ang tingin sa ginagawa. Nagkibit balikat na lumabas si Chocolate. Mayamay nakarinig siya ng marahang katok sa pinto. Inis na tumaas ang tingin niya sa may pinto. Isang mataas na lalaki ang pumasok. Nang magtamang kanilang tingin ay tila siya natulala, pamilyar sa kanyang mukha nito at kahit yata, ilang taon pang lumipas na hindi niya ito nakita, ay hindi niya maaring makalimutan ang mukhang ito. Lyda, alanganin tanong nito, hindi siya makapaniwala sa nakikita. Tila ito multo na nakatayo sa kanyang harapan. Kuya Ruben? Napatayo siya titig na titig dito. Natatakot siyang malaman na hallucination lang niya yun. Lyda, ngumiti ito. Yun lang at patakbong himakap siya sa kapatid. Hindi niya napigil ang pagbalong ng luha sa mga mata sa muli nilang pagkikita. Maging si Ruben ay namasa ang mga mata sa tindi ng emosyong na darama sa mga oras na yon. Ay! Ani Chocolate na nagulat nang makitang nakayakap siya sa bisita. Sorry! Chocolate, ang Kuya Ruben ko. Pakilala niya sa nakangiti bagamat tumutulong luha. Hello, handsome! Maiwan ko na muna kayo. Excuse me. Bago lumabas, sumulyap na muna ito kay Ruben. Nalaman ni Lyda na sa Sambuanga naglagi ang kapatid sa nakalipas na mga taon. Mula nang umalis ito ng Santo Niño ay doon na ito nagtago. Ibinenta mong lupa natin? Hindi siya makapaniwala. Patawarin mo ko Lyda, hindi alam ng inay ang ginawa ko. At natakot akong balikan ka pa dahil alam kong tuluyan ako makukulong sa ginawa naming pagnanakaw ng mga kabarkada ko kay Doña Ana. Pagtatapat nito na talagang kinabigla niya. Kung ganoon ay totoong pinaratang na matanda sa kapatid niya. Kuya, bakit kailangan magnakaw ka? Dahil galit ako noon kay Doña Ana. Ayaw niya ibigay ang mana ko mula sa aking ama, ani Ruben. Hindi ko akalaing mamamatay ang nanay sa nangyari. Umiiyak ito. Matagal kong pinagsisihan ng lahat. Hindi ako nagkaroon ng lakas ng loob na humarap sa iyo. Dahil sa mga kasalanan ko. Kaya ako lang nalaman na pinapahanap mo ko ay dahil nakausap ko si Ross. Napatingin siya sa kapatid. Pinapahanap din ako ni Ross. Sa telepono lang kami nagkausap at siyang nagbigay sa akin ng address mo. Na-aksidente siya, kuya. Aniya. Kamusta na siya? Tanong ni Ruben. Maayos ng kalagayan niya. Sagot niya nang nasa isip ay ang lalaki. Buong akala ko'y kinakamkam ni Doña Ana ang lupa natin, Kuya Ruben. Ang sabi sa akin ni Ross ay nagkakaigihan daw kayong dalawa't nagbabalak na magpakasal. Ani Ruben. Wala siyang maisagot sa kapatid. Siguro noon pero ngayon ay malabo ng lahat sa kanila ni Ross. Masaya ako dahil kapatid ko si Ross at kapatid kita. Alam ko hindi kanya lolokohin. Hindi na matutuloy ang pagpapakasal namin. Malungkot niyang sabi. Tapos na sa amin ang lahat. Hindi nakakibo si Ruben sa sinabi ni Lyda. Lumapit ito at umakbay sa kapatid. Malaki ang naging kasalanan ko sa'yo. Salamat at pinatawad mo ko. Pupuntahan ko si Ross at mag-uusap kami. Huwag na, Kuya Ruben. Marahil ang lahat ay talagang nakatakdang mangyari.
Ang pagdurusa ng puso niya ay siya ang may gawa at may kasalanan. Hindi sapat ang paghingi ng tawad kay Ross para sa panghihiya niya rito. Nagdaan ng mga araw na tila kay dilim para kay Lyda. Dapat ay masaya siya dahil naruroon ang kapatid niya, ngunit hungkag ang lahat para sa kanya. Matapos madalaw ni Ruben si Ross ay nagpaalam na rin itong babalik na sa Zamboanga kung saan naruroon ang trabaho nito. Kuya, mag-iingat ka, aniya sa kapatid nang ihatid niya ito sa airport. Ikaw ang mag-iingat at minsan ikaw naman ang dumalaw sa Zamboanga. Huwag mo kong kalimutan sa kasal mo ha, malungkot siyang ngumiti. Ikaw ngang dapat na mag-asawa, tumatanda ka na, ganting biro nito. Mas matanda sa akin si Ross, anito ni kinawala ng ngiti ni Lyda. Lyda, sana'y magkaayos na kayo. Maya-maya ay umalingaw-ngaw na sa mikropono ng pagtawag sa mga pasaherong patungong Zamboanga. Kinawayan ni Lyda ang kapatid. Magkahalong lungkot at saya ang damdamin. Lyda, halika na. Yaya ni Chocolate na nasa likod lang pala niya. Hinayaan niya si Chocolate na mag-drive. Ipinikit niyang mga mata upang kahit paano ay makapagpahinga. Anong oras tayo aalis mamaya? Tanong ni Chocolate nang papasok na sila sa opisina niya. Saan tayo pupunta? Kunot nung tanong niya sa kaibigan. Umikot ang mata nito na sumunod sa kanya. Darling, may invitation tayo galing kay Pitoy Moreno. Mamaya, and don't tell me na hindi ka a-attend. Nakakahiya, baka sabihin nila nang isnab ka na. Napahawak siya sa noot na pabuntong hininga. Maraming taong naruroon, maraming bumati kay Lyda na makakilala at kaibigan. Hindi niya inaasahan ang makikita ng gabing iyon. Mabuti na lang at malayo sa mesa nilang kinaroroonan nito. Hindi ba si Abigail Jose yung kasama ni Ross Villago? Ani Oski na kaibigan ni Chocolate at kasama nila sa table. Napatingin sa kanya si Chocolate, ngunit iniiwas niyang mga mata. Ayaw niya makita nito na nasasaktan siya ng labis sa tanawing may kasama si Ross. Palihim niyang sinulyapan ng lalaki. Nasa tingin niya hindi alam na naroroon siya. Walang pinagbago si Ross. Kahit na ospital ito ng ilang araw ay hindi naman ito gaanong namayat, bagamat halatang nabawasan ang timbang nito. Kaarte naman ang Abigail Jose na yan, ani Chocolate. Darling, huwag mo isnabin yan at maraming humanga sa galing niya sa huli niyang pelikula, ani Oski. Kung ganon, artista palang kasamang babae ni Ross, kaya pala napaka-sexy nitong manamit at halos labas ng dibdib sa suot, anang isip ni Lyda. Lyda Enriquez, anang isang matandang babae na sa pagkakaalam niya kilala sa lipunan at minsan na niyang naging kliyente ng ikasalang anak nito. You're stunning in that dress. Creation mo ba yan? Anito na nakatingin sa long gown na suot niya. Kayo pala, Mrs. Jacinto, bati niya. I like your gown. Puri nito. A-attend ako ng convention dahil guest speaker ako. Gusto ko makita mga disenyo mo. Sige po, magalang niya sabi. Lagi namang bukas ang mga shops ko and Chocolate will be there to assist you. Basta magbigay lang kayo ng appointment. Muling sumulyap si Lyda sa gawin ni Ross at nagulat siya na makita nakatingin ito sa kanya. Bigla siyang bumaling sa iba, tumayo siya para magtungo sa comfort room. Nahihilo na siya sa paligid. Bukod pa sa pakiramdam niya ay nagdurugo ang puso niya sa mga sandaling iyon. Pagpasok niya sa loob ay sakalang niya, pinabayaang tumulong kanyang mga luha. Nagsaselo siya, ngunit wala na siyang karapatan. Kung pwede lang ibalik niya ang lahat, ngunit huli na dahil nagpadala na siya sa galit at sa sobrang kagustuhang makapagiganti. At ngayon, sarili niya mismong naghihirap. Tumalikod siya nang may pumasok sa comfort room at palihim na pinunasan ng luha sa mata. Tinitigan niya sarili sa salamin. Matapos ayusin ang sarili at ibalik ang composure, ay lumabas na siya. Gusto na niyang umuwi, marahil tapos na si Chocolate na kausapin si Mrs. Jacinto. Nakayuko siya nang lumabas at nabigla siya nang mabangga siya ng kasalubong. Nabitawan niyang handbag na dala. Inis na pupulutin sana niyang bag na makipag-unahan sa kanyang nakabunggo. Hindi niya nakita kung sino ito at wala siyang interes. Napatingin siya sa kamay ng lalaki bago sa mukha nito at halos mabingi siya sa lakas ng tibok ng puso niya. Nang magtama ang mga mata nila ni Ross. Here, anito na walang kangiti-ngiting mga labit inabot sa kanyang handbag. Thanks, inabot niya ang bag, ngunit iniwas ito ni Ross sa kanya. Can we talk? Anito't hindi niya alam kung anong dapat na isagot. Nang alalayan siya nito sa siko ay walang pagtutol na sumama siya sa lalaki. Hindi niya alam kung saan siya nito dadalhin. Wala siyang pakialam. Ang mahalaga ay kasama niya to. Sa condominium unit ni Ross siya dinala, wala siyang kibo kahit nang makapasok na sa loob. Si Ross ay tinungo ang bar at nagsali ng alak sa 2 kopita. Hindi ko alam nandito ka rin pala sa Manila, aniya upang mabawasan ng kaba. Kagagaling ko lang ng Santo Niño. Inabot sa kanya 1 kopita na may lamang alak. Marami akong pinag-isipan and in the end,
Hindi ito tinuloy ang sasabihin. Ross, I'm very sorry. Yan na lang bang lagi ko maririnig sa'yo, Lyda? Naiintindihan ko kung galit ang mararamdaman mo sa akin. Yumuko siya, tumigpit ang hawak sa kupita. Alam kong walang kapatawaran ng kasalanan ko sa'yo. Lyda, ikaw lang ang babaeng minahal ko at handa kong pagbigyan ng pangalan ko. Pero masakit malaman na lahat pala sa umpisa ay pagkukunwari lamang. Kaya pala kahit minsan hindi mo masabi sa akin mahal mo ko. Punong-puno ng hinanakit na sabi ni Ross. Mahal kita, Ross. Mahal na mahal. Gustong isigaw ni Lyda, ngunit hindi niya magawa. Ross, narinig niyang bumuntong hininga si Ross bago lumagok ng alak. Galit ka sa mama, galit ka sa pamilya namin. Hindi ako tanga para hindi malaman yon. Dahil ang sabi ko sa sarili ko, tuturuan kitang limutin ng lahat. Tumalikod sa kanya si Ross at tumingin sa labas ng bintana. Sa kabila ng sakit na nadama ko, narito ka pa rin sa puso ko. Mahal pa rin kita hanggang ngayon. Tumutulong luha ni Lyda, tumayo siya at nilapitan ng nakatalikod na binata. Malaki ang pinagbago ng buhay ko mula nang mawala ka, umiiyak niya sabi. Matagal kong inalagaan ang galit sa dibdib ko. Matagal kong pinag-isipan kung paano makakaganti sa mama mo. Nang makilala kita, saka ko lang naisip na gamitin ka laban sa kanya dahil alam kong masasaktan siya kung sasaktan kita. Walang patid ang pagtulo ng luha niya. Hindi kumibo si Ross, tahimik ito na nakikinig sa kanya. Dapat ay maging masaya ako, pero kabaliktaran ang naramdaman ko. Hindi ko alam kung paano, bastang alam ko. Nasaktan ako sa ginawa ko sa'yo. Sinubsob niyang mukha sa palad. Ilang saglit na katahimikan ang namagitan sa kanila. Tanging ang pag-iyak ni Lyda ang tunog ng aircon ang maririnig. Ibabalik ko ang titulo ng lupa. Sinabi sa akin ni Kuya Ruben na ipinagbili niya ang lupa kay Doña Ana. Alam kong kahit mahal mo ko, hindi sapat yun para patawarin mo ko. Aalis na ako. At humakbang siya palapit sa pinto. Bakit hanggang ngayon hindi ko pa rin marinig sa iyong sabihing mahal mo ko? Ani Ross na humarap sa kanya. Napatigil siya sa paghakbang. Ross, mahirap bang mahalin ako? Anito na nakita niyang pamamasa ng mga mata. Kung ano man ang naging kasalanan ng mama ko, nakaganti ka na, Lyda. Dahil alam kong ikaw lamang ang hahanapin ng puso ko. May kasiyahan sa pusong tumakbo siya palapit kay Ross. Tinawid niyang pagitan na naghihiwalay sa kanila. Nagulat si Ross nang imakap siya rito ng mahigpit habang humahagulhol ng iyak. Ross, I love you. Lyda, ayoko mahalin ka pero hindi sumasang-ayon ang puso ko. Mahal na mahal kita, Ross. Hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Pag-amin niya. I love you too, Lyda. Ikaw ang buhay ko. At siniil niya ito ng halik. Marahil kung hindi lang sila naubusan ng hangin, ay ayaw na maghiwalay ng kanilang mga labi. Sobrang pangungulila sa isa't isang nadarama nila sa ilang araw na hindi pagkikita. Hindi lang sa iyo ako may kasalanan, pati sa mama mo, pero nung nasa ospital kay, nagkausap na kami. Tinuruan mong puso kong lumimot, aniya na nakasandal sa dibdib ng lalaki. Teka, sino yung kasama mo kanina sa show? Natawa si Ross at kinabig siya. Kaibigan ko lang si Abigail, ikaw lang babae para sa akin. Talaga? Opo, dahil bago umalis si Ruben ay nag-usap kamit nangako ako sa kanyang. Ikaw lang ang mamahalin ko. Ani Ross, iniharap siya at muling hinalikan. Handa ka pa rin bang pakasalan ako? Tanong niya. May dinukot sa bulsa si Ross. Alam kong naroroon ka sa show na yon kaya sinadya kong pumunta. At para muling alokin ka ng kasal, kinuha nitong kamay niya at muling sinuot sa daliri niyang singsing. Will you marry me? Namuo ang luha sa mata niya sa kaligayahang nadarama. Yes, I'll marry you. Kahit kailan mo gusto, nakangiting sagot niya. Mrs. Lyda Enriquez Violago, napakagandang pakinggan. Naisaloob ni Lyda at buong pusong gumanti ng mainit na yakap at halik sa lalaking tangi niyang mamahalin. Dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Lyda at ni Ross. Maraming salamat po sa sumuporta at sumubaybay. Muli magkita-kita po tayo sa susunod pa nating mga istorya.